Dito tayo, mga kababayan, kay OG Diaz. Kay OG Diaz tayo, mga kababayan, at kay Camille Villar. Ito na. Nako, mga kababayan, maganda-ganda ito. Hanapin ko, mga kababayan, ha. OG Diaz at Camille Villar. Ito. Meron kasing sinabi dito si OG Diaz patungkol kay Camille Villar, mga kababayan. Punta tayo dito sa Impact Leadership or sa People's Tonight. People's Tonight tayo, ha, or Impact Leadership pala muna. Baka nandito yon. Dito ko nakita yon eh. Wait lang. Nandito yon. Ito, mga kababayan. Mani popcorn. Parang binura yata ng Impact Leadership. Binura nyo ba, Impact? Hindi ko na ma-reactionan, hindi ko na mapopost yung inyong page nito. Dagdag pa naman to sa page ninyo na posting. Ito, mga kababayan. OG Diaz at Camille Villar. Alam nyo naman po yung kwento nitong dalawa. Mga kababayan. Alam nyo ang kwento ni OG Diaz at ni Camille Villar. Noong tumakbo si Camille bilang senador, mga kababayan, sabi ni OG Diaz, huwag ka nang mangako ng pabahay. Ang solusyonan mo, yung patubig ninyo na prime water. Bukod sa madumi ang tubig, mahina ang agas, mahal ang singil ng tubig ninyo, mahal ang charge. So ngayon, mga kababayan, ito ang masasabi ko sa inyo. Ngayon, mga kababayan, ito. Nanalo na si Camille. Sabi ni OG Diaz, since wagi naman si Camille, ayan basahin ko lang. Since wagi naman si Camille Villar, baka pwede niyang kausapin ang kuya niya na si Mark Villar na asikasuhin ang prime waters. Naku, hindi talaga tatantanan ni OG Diaz ito, mga kababayan, si Camille. Saglit lang kasi may balahibo yung mukha ko eh. Hindi talaga tatantanan ni OG Diaz si Camille dito, mga kababayan. Bakit? Baka hindi ko alam kung ito si OG Diaz ay isa sa customer or consumer ng prime waters ng mga Villar. Sabi dito, muling nanawagan ang showbiz insider na si OG Diaz kay Senator-elect Camille Villar tungkol sa ongoing issue sa Prime Water Infrastructure Corporation or PWIC na pagmamayari ng pamilyang Villar. Sa kanyang Facebook post, hinimok ni Diaz ang Senator-elect na kausapin ang kanyang nakakatandang kapatid na aksyonan at resolbahan ang issue sa naturang kumpanya. Maraming salamat, Ma'am Kanji Official, and kay Ma'am Grace Villa. Hello po. Ayan. So, ibinahagi rin ni Diaz ang kanyang frustration, no, na inilarawan niya bilang pandidedma ng prime water sa mga reklamo ng mga residenteng naapektuhan ng for service nito. Nakakaloka yung dedma daw ng prime water. So sino ang lalapitan ng tao ngayon? Saad ni OG Diaz. Bagamat hindi binanggit ni OG Diaz kung sinong kuya ang pwede nang kausapin ng bagong senadora. Dalawa ang nakakatandang kapatid nito na lalaki, sina Mark Villar at negosyanteng sinasabing may-ari ng Prime Waters na si Paulo Villar. So, naku, mga kababayan, eto na. Hindi, akala ko kasi, mga kababayan, tapos na ito. Tapos na itong issue na to. Hindi pa pala. Bumira ulit si OG Diaz kay Camille Villar. So, since wagi naman si Camille Villar, baka pwede niyang kausapin ang kuya na si Mark Villar o si Paulo Villar na asikasuhin ang Prime Waters. Di ba? Sige po, Ma'am Kanji. Kaya ngayon, mga kababayan, syempre, hindi pa pala ito tapos. Akala ko iniimbestigahan na ito sa Congress at iniimbestigahan na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. At ako naman, mga kababayan, hindi na ako mag-expect na masolusyonan pa to. Bakit? Nanalo na eh. Di ba ganun naman ang sakit ng politiko? Hindi ko naman nila lahat. Hindi ko naman nila lahat na sakit ito ng politiko. Di ba? Pag nangangampanya, kapag ako ninyong binoto, kapag ako nanalo, yung kumukonsumo kayo ng 2,000 pababa sa kuryente, pwedeng ilibre natin yan. Anyari.
Kapag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Putang ina, 9 years na. Nakulong na lang sa dahig ang droga, buhay pa. Naubos lang ang tao, pinatay mo. Yung droga, buhay na buhay. Hindi ba? Yun ang problema, mga kababayan. Kapag ako nanalo, yung problema niyo sa Prime Waters, ayusin ko yan. Nanalo na. Naku, mga kababayan. Alam nyo, ang sakit din kasi, wala ding choice itong mga naninirahan na nakukunikan nitong Prime Waters. Bakit? Anong panligo nila? Anong pangsaing nila? Anong panghugas nila sa puwet? Anong panglaban nila? Kung hindi sila mapipilitang gumamit nitong madumi at mahina daw na agos ng tubig mula sa Prime Waters. Kung ako ba naman naninirahan doon at walang ibang tubig na pagkukunan, talagang magtsatsaga. Pero kahit sobra mong tsaga, magagamit mo pa rin, matitiis mo. Bakit? Wala ka namang ibang choice. Kung yun lang talaga, maliban na lang kung magbubutas ka ng lupa dyan sa harapan ng bahay, di ba? Kaya nga, pambuhos na lang sa inidoro. Ang problema lang, Maria F. Palisok, pambuhos nga sa inidoro, pero yung charge ng tubig, parang pariho lang sa charge sa Maynilad. Di ba? Michael Angelo Dalisay, hilo po. Sabi ni Ma'am Teresita Tan, Kent, yung electric bill ko for July, dadalhin ko kay Marcoleta. Naku ma'am, dalhin nyo yan kasi pinangako niya yan. Hindi niya may tanggi yan. May video tayo dyan. Ayan na, binabakbakan na ni OG Diaz si Camille. Nako, mga kababayan, wala na akong problema dyan. Problema na ng mga bilyar yan. Paano nila solusyonan yan? Ngayon nga daw nanalo naman daw si Camille, baka naman daw pwedeng lumapit naman or magsabi daw si Camille sa kanyang kapatid na aksyonan ang mga nirereklamo nitong mga consumer nila sa Prime Waters na madumi at mahal daw ang singil. Naku, mga kababayan. Asaan ba yung speaking, mga kababayan. Dito tayo kay Marcoleta. Siyempre, Marcoleta, tapos na tayo dyan kay OG Diaz at kay Camille. Si Camille, tignan nyo, hindi pa nakaupo pagka-senador, nakakaproklama lang, may problema na agad. Si Marcoleta, ganun din, hindi pa nakaupong senador, kakaproklama lang, may problema na naman kinakaharap. Dito tayo kay Marcoleta, mga kababayan. Ay, Diyos mio, Marimar. Marcoleta, gustong ipatigil ang impeachment, debate na lang daw. Marcoleta, without much ado or with all due respect sa'yo, alam ko matanda ka na, senador ka ng Pilipinas, legislative ka, mambabatas ka, pero naman, minsan ka na kasing nabuljak dyan sa debate-debate. Tignan nyo yung ginawa mong debate-debate sa Kongreso, yung sa Quadcom patungkol sa West Philippine Sea na sabi mo walang West Philippine Sea. Ngayon pag i-search mo sa Google, nandun yung West Philippine Sea sa mapa. Minsan ka na kasing napahiya dyan. Ngayon, ididebate mo na naman. Tapos na yan sa Congress. Tapos na sa Congress, Marcoleta. Na-impeach na si Sara sa Congress. So ano pang pagdidebatihan mo? Hindi mo naman kailangan debate yan. Ang kailangan dyan, sagutin ni Sara ang tanong. Para matapos ang usapan. Debate-debate. Ang idebatihan mo dyan kung paano mo sagutin yung hinaing ng mga tao na nagbabayad sila ng kuryente, pinangako mo raw. Pinangako mo raw na pag 2,000 pababa, ang bill ng kuryente ay ililibre mo daw. Naku, mga kababayan. Hindi maitanggi yan. Sana ba yun? Hanapin nga natin si Marcoleta. Nagsabi ng bill ng kuryente. Kapag 2,000 pababa, wait lang ha.